Tayo po ay humingi ng gabay at patnubay sa ating Panginoon. Dakilang Ama, salamat muli sa umagang ito sapagkat isa na namang pagkakataon ang ibinigay mo sa amin upang kami, Panginoon, ay sumamba, makapagpasalamat sa iyong kabutihan, sa iyong kagandahang loob, Panginoon, na patuloy na binibigay sa bawat isa sa amin. Pangunahan mo kami, O Banal na Espiritu, sa aming pong pag-aaral at pagbubulay ng salita po ninyo. Dalangin ko na maging pagpapala po ito sa bawat isa po sa aming mga anak mo. Pinupuri ka namin at pinasasalamatan. Ito po aming samot dalangin na may pasasalamat sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen and amen. Okay, praise the Lord. Palakpakan po natin ang Diyos. Salamat po sa inyong lahat, mga kapatid. Naranasan ko ang pagmamahal ng Diyos at naranasan ko rin ang pagmamahal ninyo. Thank you sa prayers ninyo at saka sa support ninyo. Talagang malaki ang nagagawa ng panalangin. Amen? So sa ating mga subscriber, na-miss po ninyo ako for a while dahil hindi po ninyo siguro alam na ako po ay nagkasakit at na-hospital. Pero muli po tayo ngayong magsisimula at dalangin ko na makasama po namin kayong patuloy sa pagsubaybay sa gawain ng Diyos. So tayo po ay mag-aral ng salita ng Panginoon. May mga pangyayari po sa buhay po natin na minsan hindi nga po natin inaasahan. At dahil po sa pangyayaring yon, nakakaroon po tayo ng katanungan. Why? Hindi lamang po tayo minsan ang nagtatanong sa mga pangyayari. Maging mga malapit po sa atin, maging ibang tao, mga kakilala po natin, yung nakakaalam sa buhay po ninyo, lahat po, halos sila ay meron pong tanong. At yung iba, sila na rin po ang sumasagot sa kanilang tanong. At eto po minsan ang kanilang sagot. Siguro may nagawang kasalanan yan, kaya nangyari ito sa kanya. Siguro parusa na yan ng Diyos sa kanya. O merong itinuturo ang Diyos para malaman po niya. Iba't iba ang palagay, lalo na kung may mga nangyayari sa isang lingkod ng Diyos. Hindi po natin ito maiiwasan. Hindi po natin sila pwedeng pigilan. And even I myself ay nagkaroon din po ng tanong. Why? So meron po ba akong basihan na pwede pong ang isang tao ay magtanong sa mga bagay na nangyayari unexpectedly. Hindi po natin pare-parehas na gusto. Ito po, may isang pangyayari, and that is the title of my message. Why? Kailangan po natin itong bigyan ng sagot. Si Pablo ay namumulot ng kahoy. Nang inilagay na niya ito sa siga, may lumabas na isang ulupong na nadarang sa apoy at ito'y pumulupot sa kanyang kamay. Nang makita ng mga taga roon ang ahas na nakabitin sa kamay ni Pablo, nasabi nila sa isa't isa, tiyak na mamamatay tao ang lalaking ito. Nakita niyo po agad yung word? Meron na po silang mga speculation. Meron na po silang mga tanong at nasasabi, siguro mamamatay ang lalaking ito. Nakaligtas siya sa dagat, ngunit hindi naman itinulot ng langit na mabuhay siya. Subalit ipinagpaglamang niya sa apoy ang ahas at hindi siya naano. Hinintay naman nilang mamaga si Pablo o kaya'y biglang mabuwal at mamatay. Nang matagal na silang naghihintay at wala namang nangyari sa kanya, nagbago sila ng akala, isang Diyos ang wika nila. Kita po ninyo? Ang bilis po ng transition Ang bilis na mabago yung kanilang inisip kanina
na siya'y mamamatay tao, at nung makita nila na hindi po siya na biglang sinabi ng mga taong ito, marahil siya'y isang Diyos. So hindi po natin pwedeng alisin sa isang tao na mag-isip ng mga negatibo. Amen po ba? Pero dito, hindi po kasi yung sasabihin nila o ng sino man what matters. Kung hindi po kung bakit ito pinahintulutan ng Diyos, at alam ko po, meron po siyang dahilan. Agree po kayo? Lagi pong merong dahilan ang Diyos. At isa po sa nakita kong dahilan sa mga pangyayari sa akin, personally, sa pamilya ng atin pong Pastor Arman, and even sa buhay po ni Pastor Minyo, na tayo pong lahat ay human. Vulnerable po tayo sa lahat ng pwedeng mangyari at wala po itong pinipili. Kay lingkod ka ng Diyos o hindi, kay matuwid ka, kay hindi. Lahat po tayo ay subject sa pwedeng mangyari tulad po ng binabanggit ko. Si Job, matuwid na tao, nakaranas ng matinding sakit. Si Pablo na nagpapagaling ng mga may sakit. Anino, panyo lang si Peter. Actually, Peter, anino? Panyo lang. Gumagaling po ang tao. Pero meron po siyang personal na karamdaman na hindi po siya binigyan ng kagalingan ng Diyos. At ang sabi ng Panginoon, my grace is sufficient for you. Si Epaprodito, mga kapatid, tingnan natin kung ano po ang nangyari sa kanya. Ito po, sabik na sabik siyang makabalik dyan. Hindi siya mapalagay dahil sa balitang nakarating sa inyo tungkol sa kanyang pagkakasakit. Nagkasakit siya ng malubha at konti nang namatay. Ngunit kinaawaan siya ng Diyos at pati naman ako, sinabi kong pati ako sapagkat sa paggaling niya ay naligtas ako sa lalong matinding dalamhati. So dito mga kapatid, malinaw po para sa atin kung sino po ang mga nakaranas nito. Sa Bible, ang madalas nating nababasa at maraming may sakit ang dinala sa atin pong Panginoong Jesus. Amen po ba? So noon pa man, malinaw na po na meron pong mga nagkakasakit. At hindi po tayo iba sa kanila. Tayo po again ay subject din sa bagay na ito. Pero ngayong umaga, hindi po yan ang gusto kong puntuhan. Kundi kung sakali po na dumating ito sa atin, huwag naman po sana mga kapatid, God forbid, ano yung dapat nating maging tugon sa pangyayaring ito? At yan po ang atin pong pag-uusapan ngayon. Okay po? Nakahanda na po ba tayo? Okay. Now, sa 2 Chronicle 29 ay meron po isang lingkod dito ng Diyos na naging hari. At pakikita ko po sa inyo kung paano po siya namuhay na mayroon pong takot at pagsunod sa ating Panginoon. At sa kabila po noon, tingnan din natin kung ano yung bagay na nangyari at pinahintulutan ng Diyos. Okay po? Ito. Si Ezekias ay 25 taon nang maging hari at 29 na taon siyang naghari sa Jerusalem. Siya nanirahan. Ang ina niya ay si Abia na anak ni Zacarias. Katulad ng kanyang nunong si David, gumawa siya ng kalugod-lugod sa paningin. Gumawa siya ng ano? Kalugod-lugod sa paningin ni Yahweh. Verse 3. Sa unang buwan pa lamang ng kanyang pamamahala, pinabuksan na niya ang mga pintuan ng templo at ipinaayos ito. Kita niyo po agad yung kanyang ginawa doon sa una po, nung siya'y maupo bilang siyang hari, ang nasa isip po niya ay ang templo ng atin pong Diyos. Pinabuksan niya po ito tulad ng nangyari sa atin ngayon.
Binuksan na ang templo para po tayo ay makasamba sa Diyos. Tinipon niya ang mga saserdote at mga Levita sa patio sa gawing silangan ng templo. Sinabi niya, makinig kayo mga Levita, italaga ninyo ngayon ang inyong sarili at linisin nyo ang bahay ni Yahweh. Verse 6. Nagkasala ang ating mga magulang, hindi sila naging tapat kay Yahweh na ating Diyos. Tinalikdan nila siya at ang kanyang templo. O, yun yung sinasabi niya ngayon dun sa mga tao na kasama po niya. Ngayon, pakita ko sa inyo na yan ang ginawa po ni Hezekiah. Yan ang ginawa ni Hezekiah sa buong Juda. Pawang mabuti, matuwid, at tapat sa paningin ni Yahweh na kanyang Diyos. Ngayon po, mga kapatid, ito pa 21. Hinanap niya ang Diyos at sinunod na mabuti ang kautusan sa paglilingkod niya sa bahay ni Yahweh. Buong puso niyang ginawa ang lahat at siya naman ay umunlad. Now, may masasabi po ba kayo kay Haring Hezekias sa kanyang mga ginawa? Malinaw dito na sinunod niya ang kalooban ng Diyos dahil meron siyang takot sa kanyang puso. Amen po ba? Pero ano po ang nangyari sa kanya, sa kanilang katapatan, sa kanyang katapatan sa Diyos? Ano nangyari sa kanya? Kasi kung titingnan natin yung pong klase ng pamumuhay niya, nung siya magsimulang maging hari, mapapansin po niya, sumunod siya sa kalooban ng Diyos. Gusto niya maging pleasing sa harapan ng atin pong Panginoon. Maging mabuti, kalugod-lugod sa atin pong Diyos. Pero tingnan po ninyo ang nangyari. Nang panahong yon, nagkasakit ng maluba si Hezekias. Kaya siya'y dinalaw ni Isaiah na anak ni Amos. And here is the word. Sinabi niya sa hari, ang utos na ito ni Yahweh. Ang Diyos ang nag-utos, Ipatawag mo ang iyong sambahayan at gawin mo na ang iyong mga huling habilin sapagkat hindi ka na gagaling. Now, ito ang Diyos na pinaglingkuran mo. Ito ang Diyos na pinagsikapan mo na maging kalugod-lugod sa Kanya. All throughout ng pagiging isang hari mo. Wala kang nilabag sa Kanyang inuutos, kundi ang nasa isip mo ay maayos ang tahanan ng Diyos, ang Kanya pong templo. And all of a sudden, biglang darating ang isang propeta sa katauhan ni Isaiah at biglang magsasabi sa iyo, ihanda mo na ang sambayan mo. Unexpectedly, unknowingly. All of a sudden, biglang may dumating sa bahay mo. At sinabing, ihanda mo na ang sambayan mo. Sapagkat magkakasakit ka, may sakit nga actually, hindi ka na gagaling. And that word is coming from the Lord Himself. So kung kayo si Hezekiah, how do you feel? Anong pwede niyong sabihin sa isang Diyos na pinaglingkuran niyo ng buong buhay ninyo? At pagkatapos ito pala, ang sasabihin lang niya sa iyo, nung magkasakit ka na hindi mo rin gusto, hindi ka na gagaling. Hindi ho ba kayo magtatanong, Lord, why? Kasi wala akong makita na pwedeng maging dahilan para po ito ay mangyari at pahintulutan ng Diyos na maganap sa isang hari na walang ginawa, kundi ang maging kalugod-lugod sa atin pong Diyos. Pwede po ba siyang magdamdam? Yes. Pwede po ba siyang manumbat? Sapagkat wala naman pala ekang saysay ang maging mabuti sa harapan mo. Wala naman palang saysay na maglingkod ako sa iyo at pag malasakitan ko ang templo mo. Wala palang lahat yun ng saysay sapagkat kapag pala ako ay nalagay sa isang alanganin pong sitwasyon,
Ikaw na dapat sa akin ay tumulong, ikaw ang magsasabi sa akin, hindi na ako gagaling. Sa lahat ng pwede na isipin at ipagdamdam ni Zacchaeus, hindi po ito ang nangyari kay Zacchaeus. Mga kapatid, at ito yung gusto kong makita natin sa umagang ito, na kahit sa kabila ng lahat ng mga magagandang bagay na ginagawa po natin, dahil sa pagmamahal natin sa Diyos, sa paglilingkod natin sa Panginoon, and we strive hard na maging pleasing sa harapan niya, and yet may bagay siyang pinahintulutan na mangyari at maganap sa buhay mo. Minsan inaalaw ito ng Diyos dahil tinitingnan niya kung ano ang pwedeng maging reaksyon mo. It's easy for Him na bigyan niya po tayo ng kagalingan anuman ang atin pong sakit at karamdaman. Pero minsan po, mga kapatid, inaalaw ito ng Diyos, hindi dahil hindi niya kayang bigyan ka ng kagalingan o dahil po gusto niya na ikaw ay parusahan sa sakit at karamdaman, kundi minsan, tinitingnan ng Diyos how you will react. How is your attitude kapag ka ikaw ay dumadanas na ng ganitong klase ng pagsubok. At kunin natin ngayon, ito ang matututunan natin sa buhay ni Haring Zacchaeus. Sa nangyari sa kanya at sa pinagdaanan niya, tingnan po natin kung paano siya nag-react at ano ang naging tugon niya sa pangyayaring ito sa buhay niya na pwede rin po nating kunin at gamitin. Na kung sakali nga, God forbid, again, na kung sakaling dumating ito sa buhay natin na hindi po natin inaasahan, ito po ang kanyang naging tugon. One, he cried out to God in prayer. At yan yung ginawa po ninyong lahat. You cry out to God in prayer. Pagkarinig nito, humarap siya sa dingding at nanalangin. Verse 3, O Yahweh, alam mo kung paano ako namuhay sa iyong harapan. Naglingkod ako sa iyo ng tapat at ang ginawa kay pawang nakalulugod sa iyo, sa iyong paningin. Pagkatapos, nanangis siya ng malakas. He cried out to God in prayer. Naging tama po ba yung kanyang naging tugon? Yes. Bakit po? Tingnan niyo po ito. Dahil naging tama ang kanyang pagtugon sa negatibo niyang sitwasyon, yung pong tugon ng Diyos tama rin. Nakita niyo? Tinitingnan nga kasi ng Diyos how we will react. Ganon din po nagre-react ang Diyos. Kapag tama pala ang tugon mo, kahit may mga negatibong pangyayari sa buhay mo, doon po nakikita ng Diyos na tama rin ang nagiging tugon niya sa iyo. Are you with me? Sinabi po sa kanya ni Prophet Isaiah, ito pinasasabi sa kanya ng Panginoon. Okay? Ano naging tugon ng Diyos? Tingnan po ninyo. Verse 4. Nagsalita uli si Yahweh kay Isaiah. Verse 5. Wika sa kanya, sabihin mo kay Zacchaeus, ang sinabi ni Yahweh, ang Diyos na iyong ninunong si David. Listen, nakita ko ang iyong pagluha at narinig ko ang iyong dalangin. Kaya 10 taong ka pang, nasa na yung word na hindi ka na. Alam natin, mga kapatid, na ang Diyos ay Diyos na hindi sinungaling. Amen. Ang Diyos ay hindi daw nagbabago. Malakay chapter 3, verse 6. He never changed. Pag sinabi niya, gagawin niya. Amen. Ang utos ng hari, He is more than a king. He is the King of kings.
And all of a sudden, out of his mouth, na sinabi niya through Isaiah, na narinig ni Isaiah at narinig ni Ezekiel, hindi ka nagagaling, pero bakit po nagbago ang isip ng Diyos? Nakita po ninyo? Kahit po pala meron ng salita ang Panginoon na sinabi sa sitwasyon mo bilang isang Diyos, pero pag nakita ng Panginoon na tama ang pagtugon mo sa lahat ng pangyayari sa buhay mo, nababago rin ang sinasabi ng Diyos patungkol sa iyo. Nakita ko, meaning kapatid, tinitingnan ng Diyos kung ano na ang pwede mong maging tugon sa pinayagan niyang mangyari sa iyo. Nakita ko. Meaning concern siya sa iyo. Nakita ko ang pagluha mo. Narinig ko yung dalangin mo. Kaya bibigyan pa kita ng 15 taon. So, depende sa attitude natin sa mga nangyayari sa atin at sa attitude natin sa atin pong Diyos. Kita po ninyo mga kapatid na minsan inilalagay tayo ng Lord again sa isang sitwasyon para tingnan kung paano nga tayo pwedeng tumugon sa Kanya. Nandiyan pa ba kayo? At doon nakatingin ang Diyos. Kaya nga sinabi niyang, nakita ko ang nangyari sa iyo. So, pero mga kapatid, ano pa ang dapat nating maging tugon sa pangyayaring ito? Okay? Yung pangalawa na pagtugon, malapit na po tayo. He wrote a song to give Him praise. Kanina, mga kapatid, nanalangin siya sa Diyos. Umiyak siya, nanalangin siya sa Diyos. Ngayon, binigyan niya ng papuri ang Diyos. Ito ang awit na sinulat ni Haring Ezekias ng Juda. Matapos siyang, nakita niyo po, hindi pwede mga kapatid na walang papuri, walang pasasalamat. At yung papuri at pasasalamat ni Haring Ezekias ay dinaan niya sa pag-awit sa Diyos. Kaya hindi niyo ba napapansin, kaya ho tayo ay nagpupuri bago tayo mag-start ng gawain natin? It is our way of what? Thanksgiving. Ito yung ating ekspresyon ng pasasalamat sa atin pong Diyos sapagkat siya'y naging mabuti sa bawat isa sa atin. Amen po. Alam niyo ba, nung gumising kayo sa umagang ito, nahawak ninyo yung buhay ninyo, na nakahinga kayo ng maluwag at walang anumang kayong naramdaman, paraan na po yan para pasalamatan po natin ang atin pong Diyos. Alam niyo kung bakit? Sapagkat dun sa paraan na yon, na-appreciate nyo yung life. Nung mag-struggle ako, mga kapatid, napilit kong binabawi yung buhay na tinatanggal na sa akin. Kasi nalagay po ako sa isang sitwasyon, critical yung pong agaw buhay. Yung parang kinukuha na. Hindi na ho ako makahingi. At the moment na kapag tumuloy yun, ala na, bigay ka na. At yun yung parang pinipilit mo ibalik na kinukuha at inaagaw sa iyo. At doon ko na-realize kung gaano kahalaga ang buhay sapagkat nung nalagay ako sa ganung sitwasyon, inilaban ko. Pilit kong inabot, pilit ko siyang binabawi, yung bang inaalis at tinatanggal sa iyo. At salamat na lang,
Hindi po nangyari. Kaya doon ko na-realize na tuwing umaga, kapag kayo ay galing po sa higaan, na buong magdamag na nakatulog at gumising kayo, at buhay kayo kinaumagahan, reason na po yun para po siya ipapurihan, pasalamatan. Bakit? Sapagkat napakaraming bagay ang hindi po natin pwedeng asahan na all of a sudden pwedeng mangyari. Sino ang nag-aakalang ako po ay magkakaroon ng COVID? No. Hindi ko inaasahan yun. Neither hindi ko ina-expect na maging ang asawa ko at anak ko ay nagpositibo. Bakit all of a sudden, bigla na lang dumating ito sa buhay mo? So meaning, maraming unexpectedly na pwedeng maganap sa buhay natin na hindi natin ito pwedeng pigilan kung ito po ang mangyayari. At kapag walang nangyayari sa iyo, kapatid, ayan, ang lakas mo, buhay ka, normal ang hininga mo. Dahilan na yan para ho pasalamatan ng Diyos. Amen? Lagi niyong gagawin yon. Lagi niyong gagawin. Sapagkat tulad po ng ginawa po, tinan nyo, nung siya ay gumaling. Kaya sabi niya sa verse 20, ang tagapagligtas ko ay si Yahweh. Kaya sa saliw ng tugtog ay ating awitan. Sa banal na templo, tayo ay umawit habang nabubuhay. Kita nyo? Ekspresyon. Sapagkat alam mo na may ginagawa ang Panginoon sa buhay po ninyo. Amen? So yung advice po niya, umawit habang nabubuhay, dahil alam niya na kung siya ay namatay, hindi na niya mapupuri ang Diyos. At totoo naman po yun, mga kapatid. Kaya ito, sabi ko sa inyo, billing ko sa inyo, yung kaya niyong gawin ngayon, gawin niyo na. Sapagkat hindi natin pwedeng sabihin, bukas ay magagawa mo pa. Tingnan niyo po ito. Mga buhay lamang ang makakapagpuri sa iyo, tulad ng ginagawa ko ngayon. Mga buhay lamang. 115:17, di na siya mapupuri niyong mga taong patay, niyong mga nahihimlay sa malambig na libingan. Nakita nyo yung pwedeng mawala na privilege sa bawat isa sa atin. Kung maging ang pagpupuri at pasasalamat sa Panginoon ay kinatatamaran po natin. Alam nyo, minsan, araw ng Sabado, drain tayo. Sobrang pagod. At pagdating natin sa church, yung isang oras na iuukol natin sa Panginoon para magpuri at magpasalamat, wala na po tayong lakas. Wala na po tayong strength. Bakit? Dahil inubos na natin kahapon. Saan? Sa mga ginawa natin sa araw-araw ng buhay po natin. Dapat po meron tayong inire-reserve na intended for our God alone. Amen ba, mga kapatid? Napakasarap. Yung press na press ka na talagang ibinibigay mo sa Panginoon, masaya ang kalooban mo. At hindi parang pagod tayo na napipilitan na lang na itaas natin ang ating kamay, umawit ng papuri at pasasalamat. Parang kailangan na lang. Pero wala doon talaga yung ating kagalakan. So ngayon, tanong ko, paano gumaling si Ezekias? Paano? May sinabi ba ang Diyos sa kanyang bihil? Ha? Para mabuhay pa siya ng 15 years? Wala po kayong mababasa, mga kapatid. At para po sure tayo, balikan natin yung sinabi ng Panginoon, ha? Tingnan natin. Nagsalitang uli si Yahweh kay Isaiah. 38:5. Wika sa kanya, sabihin mo kay Ezekias ang sinabi ni Yahweh,
ang Diyos ng iyong ninunong si David, nakita ko ang iyong pagluha at narinig ko ang iyong dalangin. Kaya't 15 taong ka pang mabubuhay. May sinabi ba ang Diyos na be healed? Or else, magaling ka na ngayon? O inassume na lang natin na doon sa sinabing mabubuhay ka pa ng 15 taon ay automatic na siya ay gagaling. Tama po ba? Understood na yon. Pwede natin isipin. Pero mga kapatid, doon po tayo nagkamali. May ibang kaparaanan ng Diyos. Hindi ho pare-pareho ang paraan ng Panginoon sa pagpapagaling sa may sakit. Sa New Testament, makikita ninyo kung paanong paraan ng Diyos. Merong bulag, dumura siya sa lupa, gumawa ng putik. Meron naman pong may ketong, sinabi lang niya, be healed, gumaling. Tama po? Pero kay Ezekiel, meron kayong idea paano ho siya gumaling? Ito po. Kung paano po siya gumaling. And this is our third point. Yung una, he prayed and praised his Creator. And because of that, the Lord gave him what? The prescription. Nagbibigay din pala ng prescription ng Lord. Because He is what? Dr. Banjos? He is our healer. Amen? Meron po siyang prescription pala. Akala ko doktor lang ang nagbibigay ng prescription. Ito gawin mo, ito bilin mo, ganito mo iinumin. O ito po. Dumaan po siya sa proseso. Tulad po ng normal na mangyayari sa atin ngayon. Binigyan po tayo ng Diyos ng prescription at ang gumawa po noon ay si Prophet Isaiah. Tingnan po ninyo. Si Isaiah ay bukol. Kung bukol lang, kutsay lang yon. Amen. Di ba kapag tayo ay nauumpog at nagkakabukol, meron tayong kutsay, lalapirutin yung kutsay, tatapal sa bukol, gagaling na. Amen. Ano ba yung sakit ni na hindi raw gagaling? Bukol ba yon? O alam nyo na ibig sabihin. Amen? Normally ngayon, kasi kapag ka bukol, ini-equate natin saan? Sa cancer. At meron po si Ezekiel. At hindi ko po alam paano nangyari. Anong cancer meron siya? Saan mo itatapal? Kung cancer sa bituka, saan mo itatapal? Bibiyakin mo yung bituka, tatapalan mo yung... Hindi ko ma-imagine, kapatid. Pero yun na sinasabi nga natin, may ibang kaparaanan ang Diyos. Amen. Nagpakuha siya ng pantapal at itinapal sa bukol ni Ezekiel at gumaling naman ito. Nakita niyo po yung proseso? Kapag ka nangyari ito sa buhay po natin, God forbid again, first thing to do, cry out to God in prayer. At kapag ka nakaranas ka naman ng goodness ng Panginoon, all we need to do is what? Give Him praise. Amen? At dahil po ikaw ay nanalangin at nagpuri sa Panginoon, ang Diyos naman ngayon ang gagawa ng paraan. At meron po siyang gagamitin tulad ng mga doktor natin ngayon. Ginagamit din po sila ng Diyos bilang instrumento para po tayo ay mabigyan ng kalunasan sa atin pong mga sakit at karamdaman. Amen po mga kapatid. So God has a final say. They are only the instrument like Isaiah. So kaya nga mga kapatid, tulad ni Haring Ezekiel,
Kung sakali, and here is my conclusion, kung sakali man na makaranas tayo ng ganon, alam na natin yung una nating dapat gawin. Again, manalangin tayo na may pagpapakumbaba sa Diyos, magpuri tayo sa ating Diyos kahit ano pang maging outcome ng ating kalagayan. Gaya ni Habakuk, sabi niya, magpupuri pa rin ako kay Yahweh at magagalak dahil sa aking Diyos na tagapagligtas. Palakpakan po natin ang ating Panginoon.